Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig. Good afternoon and good evening, ano? So, ang bibigyan ko ng emphasis dito, ang pupuntuhan ko ngayon dito, yung pensyon ng mga AFP, mga pensioner, mga widows, kung saan mayroon akong ginawa. Pakinggan nyo lang muna ito. Galing ako sa National Defense. Hindi pala nakuha lahat ang video ko. So, pakinggan nyo, Sige po. I-check ko na lang sa taas, sir. Mag-feedback na lang. Sige ma'am, salamat. May ID po po kayo. Hindi. Another bago lang yun. Kung kailan ako yung kasi previous hindi na makita eh. Sige po. I-check ko na lang sa taas, sir. Mag-feedback na lang. Sige ma'am, salamat. May ID po po kayo. Hindi. Another bago lang yun. Kung kailan ako yung kasi previous hindi na makita eh. Sige po. I-check ko na lang sa taas, sir. Mag-feedback na lang. Sige ma'am, salamat. May ID po po kayo. Hindi. Another. So, pinakita ko lang na galing ako sa National Defense na para ito sa mga pensioner ng Armed Forces of the Philippines na kung saan yung hinahabol ko dyan ay yung kanina kagabi na nakahiblad ako, 4.9 billion. Although, alam ko na bawasan na yan. Pero siguro, nasa 4 billion pa rin siguro. Siguro lang ha. Pero ang tanong ko lang kasi, bakit hindi may release kaagad-agad? Yun yung tanong ko. Ganito yan eh. Yung kasi 18 billion plus yan ni-release ni Pangulong sa panahon ni Pangulong Duterte, June 2017. From June 2017 to 18, na-release nila ang 14 billion plus. Tingnan nyo 14 billion plus na-release nila for less than 1 year. Now, in regards to 4.9 billion, 7 years na hindi pa na-release lahat. Question mark. Sagutin nyo ako kung bakit. Ang alibay nila ganito. Kesyo daw maraming fake na byuda. Yun lang yun eh. Ang kanilang alibay, fake ang byuda. Tapos wala daw dokumentong iba. Tarantado rin talaga sila. Bakit yung 14 billion, hindi nyo hinanapan ng dokumento? Nag-release lang kayo. Yun yung tanong ko doon eh. Nung conference namin sa PGMC, isa lang ang sinabi ko, dalawang solusyon lang kako ang gagawin nyo. Una, i-hold nyo lahat ang pensioner. Or lahat yung suspect nyo, i-hold nyo lahat yung pension nila. Lahat ang suspect nyo, yung 4.9 billion na who will concerned or involved on the release, i-hold nyo lang lahat yan. I-hold nyo lahat yan para malaman mo kung sino ang fake sa kanila kasi they are required to submit. Second, piliin nyo lang yung suspected ninyo. Ibig mo sabihin, yung 4.9 billion, lahat suspect nyo yun na fake ang dokumento. Hindi lang naman widows nang nandoon eh. Mayroong enlisted personnel na principal pensioner. Mayroong ring officers to include generals. Doon. Kaya kung binanggit niyo may general, si General Simoy hindi niya alam eh. Biruin mo, General Simoy nag-retire 2009. So therefore sir, may 4 years kang hinihintay na differential. Hindi mo ba alam yon? Hindi ko alam yun eh. Wala naman pasabi eh. Tingnan nyo. Sino ang may kapalpakan dyan? Bakit palpa kayo, incompetent kayo? Di ba mayroon kayong yearly updating? Yearly updating. With that yearly updating, pag nakita mo sa record, uy, bakit hindi pa na-release to? Hindi niya siguro alam. Then, you inform accordingly. Kasi doon sa kanyo, yung nagpapa-update, okay, you are already updated. And, follow up nyo doon. And, you have a claim of the following. Diba? Diba yun ang tama? Pero hindi nyo sinasama doon sa update. Kahit isang taon na lang na information, malit na isang taon.
Sa palagay nyo kaya mali ako doon? Tama yun kasi ayaw nyong i-update yung kanilang mga receivable para kayo makinabang or tinatamad kayo. Naku, Diyos ko naman, oo. Naging general ka pa naman, Lupina, hindi mo alam yung pinagagawa mo. O lahat ng mga duman yan, General Takderas, General Moica, mayroon pa isang Colonel, pasalamat ka Colonel ha, Air Force rin yun, hindi kita natandaan eh. Bago kay Lieutenant Colonel Lupina. Demotion, hindi promotion. Dapat ang ginawa nyo yung AP. Mayroon pa naman yearly kuwang kayo, IG inspection. Anong purpose ng IG inspection natin? The IG inspection, the motive or the objective of the IG inspection is to see the unit performance. Yun ang purpose natin. And at the same time, corruption. Alisin na lang natin yung uting. Wala rin nangyayari. Nadadagan lang, tulogin ng TOE, wala naman function. Ha? Wala naman function. Alisin na lang TOE yan. Biro mo, pinakandakan, sabihin nung nilupina na restricted. Ay, naktanto pa, hindi niya alam yata in term na. Yung abogado na katabi mo dyan, anyway, hindi naman trabaho ng abogado yan. In general, officers concern yan eh. Kung anong ibig sabihin ng restricted confidential. Hindi naman security matters yan eh. That is a public fund to be known by the public. Ay, Diyos ko naman, oo. Ewan ko ba? Hindi naman ako matalinong opisyal eh. Ha? Kaya nga, hindi ako nag-general eh. Bobo kasi ako eh. Pero yung bobo na ito, may ginagawa para sa bayan. Maraming matalino. Korupsyon naman inatupag. Mamili kayo sa bobo o kaya sa matalinong korupsyon. Dahil yung bobo, pag nanggagaling sa puso ang trabaho, nagiging matalino yan. Dahil gagawin niya para sa bayan. Ganun yun. Hindi man nyo alam yun. Logic na yun. Diyos ko. Ewan ko ba itong... Hindi naman sinasabi ko sa panahon ni Marcos lang yan. Maraming panahon administration pa. Kahit panahon ni Duterte, mayroon rin ganun. Nagmula nga kay Duterte yan eh. 2018 hanggang ngayon, hindi pa na-release eh. Pero hindi kasalanan ni Duterte yun. Kasalanan yan ng nagdadala. Pero sa ngayon, kasalanan ng lahat, magmula kay Marcos pababa. Bakit? Ipinarating ko na yan eh. Ha? Okay. Para tayo, anong tawag nito? Para alam nyo, kasi baka sabihin nyo, hindi nasa tamang process para sinira lang natin ng AFP. Hindi ako sumira ng AFP, kayo. Kayo mga nandyan sa mga tiwali, kayong tumira. Kasi ako, nung nasa AFP ako, magandang imahe ang binibigay ko sa armed forces. Ha? Magandang imahe ang ginagawa ko sa armed forces. Pag may abusong sundalo, bugsarado sa akin. Ha? Okay. Una, sumulat ako na magkaroon ng briefing. Ayun. Pinabigyan nga ako pang third time kasi third time na reschedule, napabigyan ako. Akala nila, yung mitra na yan, is BIP and dating. Tanga, mayroon pa salubong pa sa akin doon sa utang, sa Jago. Hindi niya alam, backdoor pala ako dumaan. Sino po yung hinihintay nyo? Colonel Mitra, ako po yun Nagulat sila, sa likod na pala nila ako. Di pasok kami. O, na-brief nila ako. Yung colonel na yun, na commander ng task force, yun yung talagang galing sa puso ang kanyang briefing. Na sinabi niya totoo, yung briefing na yun, doon ako ngayon nakasilip. Pero hindi lang pinayagan nag-video kasi nung unang meeting ko sa kanila, March 15, na kung saan nirelease yung 2018 differential, challenge ko na kasi inutusan ako ni Captain Ingracia, inutusan ako Captain Ingracia. Sir, huwag ka na pasulat-sulat, kaibigan si Bungo si Secretary Lorenzana Paano mo na?
Di ikaw pumunta, sabi sa akin ni Captain Ingracia, yung Navy, Navy. May idol, sir. Ano? Without you, hindi ako pumunta doon. Nabisto ko tuloy sila. Okay. Abang kausap ko yung G1, hindi ko alam kung sino yung Army yung G1 ng PGMC. Pinatawag niya lahat kasi mga junior niya. Hindi alam nila naka-video. Narinig usapan. Narinig usapan naka-video. Pero mukha ko lang ang nakikita. Hindi ko binibigay sa kanila. Sabi ko sa kanila, kamusta yung ating 2018 differential? Sir, naka-tube stop. Hindi ko tinanong kung nasaan. Ang sinasabi ko, kamusta na? Kailan nyo i-release? Sir, kay tube stop pa. O sige, ganito. Kung kay tube stop, pag hindi nyo na-release within a week, sabi ko, magkakaroon kami ng nationwide strike. Puta, kinabahan sila. Lalagay ko doon, incompetent PGMC, the tube stop hold the differential. Kabado sila, release kagad, kinamagahan. 16, ni-release nila. Oh. Then another meeting na naman. Alam ko yung isang marami nag-request sa akin ng mga byuda eh. Isa yung si Di Guzman. Anong first name ni Guzman yun? Marami sila yun eh. After 2 weeks yata, nirelease na sila. So wala na ako nagsuporta sa akin. Ako na lang nag-isa. So sumulat uli ako, pinabigyan ako. Na-brief nila ako ngayon. Dalawang abogado na babae. Crush ko pa nga isa eh. So ganito investigation na. Briefing na. Pero hindi nag-start habang hindi kami nagkakasundo na walang video. Sabi ko, that is my right to use my video kasi that is for my security. Hindi talaga pumapayag. Sabi ng dalawang abogado eh. Sir, ano sinabi sa akin? Mayroon sinabi eh. Sabi ko, ang sagot ko sa kanya, ganito, attorney, once na na-research ko na hindi tama yung sinasabi nyo sa akin, mayroon kayong kaharapin sa akin, sabi ko sa dalawang abogado. After the meeting, kinarinyo ako nagkarinyo para mawala yung galit ko. Kasi alam ko naman yung sinasabi nila, parang sayups lang sa akin eh. Pero dahil nga, sabi naman ni Kwan, nung Colonel yun, Air Force eh, nakalimutan ko pangalan eh. Sabi niya, officers and gentlemen naman tayo, sir, baka pwede mo akong pabiga. Okay, sige. Pambigyan kita. We are officers, sabi ko. Sige, pinamigyan ko. So, saka nagsimula ng briefing. Nandoon si Red Admiral De Los Reyes. De Los Reyes yun? Red Admiral. Mista ni General ni Colonel Ronasan sa PME-71. Kung hindi ako nagkakamali. So, tuloy na ang presentation nila. Doon ko nakita yung 4.9 billion remaining kasi sabi niya, kasi maraming pikahinuld namin, inaayos pa namin. But yung differential 2018, nadanahan namin religion. So, okay na yun. So, na-release landahan yun kasi pinersa ko, nandiyan na yung pera. Saka marami pa akong differential na nakita doon, hindi ko na lang ma-recall. Nakapokus na lang ako sa 2000 to 2013 differential. So hanggang ngayon, yan ang nilalaban ko ngayon. Although hindi ako apektado. Apektado ko yan, dala silang lahat. Pero ang problema, hindi ako kasama eh. Kasi 2014 ako nag-retire, effective January. So, dinaan ko sa tamang proseso. Then, bumalik ako ulit dahil hindi nila na-release talaga pakunti-kunti, tapos pahinto. Nag-request ako ng dialogue. Ilang beses ako request dialogue. Tapos ang karoon ng taon, pinabigyan ako. Tinawagan pa ako ng MP. Pinapuntahan pa kami ng MP. Sabi ko, Sarge, baka pwede naman yung officers ninyo pumunta dito. Anong alam mo anong violation ko kung talaga may alam ka na inutusan ka ng officer ninyo? Ano ang violation ko para paalisin nyo ako? Sige nga, wala masabi yung sundalo. Dapat
Huwag niyo akong imbitahin sa Provost Martial dahil wala akong ginagawang mali. Mas maganda siguro yung officer niyo papunta dito para lecturean ko. Oh. Wala nagawa sila. Kaya sabi nung MP, tumawag doon siguro sa PGMs, papasok, entertainin nyo na ito. Wala tayong magagawa, mapapaya tayo. Kasi ang proposal ko na hanggang alas 10 kami ng gabi. Hindi kami aalis. Alis kami alas 10. Kasi, tapras na yung bawal na talaga sa loob ng kampo. Yung hindi nakatira sa kampo, bawal na talaga yon. So, doon kami alis alas 10. Pero, controversial na. Bakit kami nagtatagal doon? Magtataka ang mga sundalo, malalaman nilang baho na ng publiko kung ano nangyayari. So, in-entertain kami. Ha? In-entertain kami. Pero hindi lumabas si General Lupina kasi pinorte na nung medyo na yun. Yung dalawang medyo at saka isang colonel, nag-retire na isa eh. Tatanga-tanga rin eh. Ewan ko ba? Para lang mapakita sa commander nila na ganito sila, sigasig. Lumalabas naman silang tanga. Biro mo sabihin niya na kulang kami ng personnel. Kasalanan patuloy ng mga pisyonado na kulang sila ng personnel. Di ba kasalanan ng G1 yan? Na hindi nila tinitingnan yung smooth ng kanilang takbo ng opisina kung nagagampanan pa nila ang trabaho. Mas maganda pa nga yung every branch of service na lang ang retirement, pension. Hindi na GHQ kasi kung GHQ, masyadong marami. Nahihirapan sila. Why not ibigay na lang sa kanyan sa mga branch of service, sila na mag-supervise. And then, o kaya dalhin sa PIBAW. Kasi kulang sila na personnel eh. Aywan ko ba? Anong klase mga katiwiran yun? Mga bobong katiwiran talaga. Napakayabang ng salitang bobo kasi sa totoo lang sa pinaglalaban namin ni Supremo ni General Dado sa pinaglalaban nila dito na ako natututo eh. Pero sa totoo lang hindi ako nag-research. Galing lang yan sa mga stock knowledge na yan. Stock knowledge dahil sa katandaan ko, nalalaman ko. Pero pag alam ko na medyo legal na, mag-research ako kung tama ba yung sinabi ko. Ha? Ewan ko ba? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ng So, din ako sa proseso, So, tapos na kami. Sabi nung Colonel na Task Force Defense Commando, Sir, huwag mo naman ako banata sa social media. Pinapagalitan ako ng mga relatives ko. Kasi sabi, umalis ka na dyan, hindi ka naman nakikinabang dyan. Yung salita na yun, question mark. Hindi ka naman nakikinabang. Kasi yung Colonel na yun, alam ko, malinis ang posisyon niya, kaya na-brief niya ako. Ayun, after 1 month yata, relieve yung Colonel na yun. Sabi, bakit mo na-brief si Gonggong na Mitran yun? Bakit mo na-brief yun? Ayun. So, hindi tapos na yan. Pinaimbestahan ko sa uting. Ulit-ulit ito para malaman nyo. Noong una talaga, sabi ng abogado ng uting, positive. Nung after 4 days ako mabisita, o after 4 times ako magbisita, hindi ko na mahagilap. Tapos yung Colonel Udulyo sa Jago, yung abogado na kaharap namin, hinahanap ko na sa hinahanap ko sa Jago, nirelieve nila, nilayo nila kasi para hindi ko makausap. Galing talaga nila, Kaya talagang sa totoo lang, ako mismo nagsasabi, with my conclusion, positive yung may kagaguhan silang ginagawa. Ikaw, General Lupina, ang kapal ng mukha mo. Na-promote ka ng general, hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Sumusunod ka sa utos. Okay, huwag ka mag-alala, General Lupina, magiging 1 star ka. Okay, General, 1 star ka. Pero mandurugas ka naman. O kaya wala kang prinsipyo. Ay, lentek. Aning ko ang star. Kung wala naman lumalabas kang prinsipyo. Yung isa, sa Bilunan, ay promote nilang 1 star. Pero binagsakan ng clearing. Milyones of clearing na-clear sa Biluna nasilip ng panahon ni Duterte. Ayun, butata yung general na yun. Ginamit rin nila. Yun yung analysis ko
Na-promote mo yung general na yon, pero ito i-clear mo yan, ha? Kasi mahirap mag-clear dito sa GHQ. Kasi sa Bilo na madali lang. Doon sa heart center, bawat ulo doon 5 million. Pag naglista ka ng 10 ulo sa heart center na unipirahan, magkano yung 5 million? Di 50 million rin yun. Simple lang ang clearing. Diyos ko naman. Para tayong ginagawa naman yung tanga yung Pilipino. Aywan ko ba? Okay, yun lang ang gusto kong discussion. Then, after that, pumunta ng Anti-Retive Authority. Ayun nga, wala rin nangyari. Nakurap yung hanggang ngayon, hindi pala nakuha. May gitsang taon na. Ang nag-violate sa Republic Act 11032 is wrongdoing nothing business. Mismo yung nagpapatupad ang nag-corrupt, nag-violate sa batas na yan. Sumunod, ombudsman. Wala rin. Pero may lusot yung kasi processor kanila, kaya may lusot. Pero nakita ko ng ang logic niyo. Then, alam na yan ni Marcos, Senior Bongbong Marcos, dahil pinarating ko yan through Martin Araneta, kapatid ni First Lady, bunsong kapatid. Alam rin yan, Secretary Lard Damio, sinabi ko rin yan. Wala silang magagawa kasi panahon nga ng corruption ngayon eh. Tingnan mo ngayon, wala nang kaba sila sa corruption. Hindi sila kinakabahan. Pero sa panahon ng Duterte, kabado sila. Ngayon, wala sa corruption. Hindi kinakabahan ang ahensya ng gobyerno. Ngayon. Dahil sa taas mismo, corruption rin. Tingnan mo ngayon, magti 3 years na, may nakita ka bang charge na corruption? Ayun, si Inday Sara, yun ang charge nila, at saka mga Duterte. Pero sila mismo, yung resolution number 10, wala rin silang ginagawa. Di ba? Okay, maliban, hindi pala yung topic ko, ano? Kasi pang pension na lang yung topic ko. Okay. Ngayon, last na nga, SND. Sinabi ko sa SND, sabi ko, within 1 month, at wala kayong action taken, bibirahin ko kayo ng bibirahin sa media. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo. Nakasabot rin ng Secretary Chudoro dyan sa corruption sa AFP. Ang gusto, sabi niya siya kasi laging busy si Secretary. Okay, ganito na lang kasi alam ko lulusot sila eh. Okay, ganito lang. Hindi ko kailangan siya makausap. Ang kailangan ko, dokumento na yung aking complaint sa HND, ipo-forward nyo doon sa AFP. At sa AFP na ako mag-follow up. Yun lang kailangan ko within 1 month. Once within 1 month, wala kayo nagawa. Yun na nga, kasabwat na nga kayo, sabi ko. Sabi mo kay Secretary Kwan, baka batikosin ko si Secretary Kwan, Chudoro, tapos hindi niya pala alam, kayo bahala managot yan, sabi ko. At least, Kwan, sinabi ko sa inyo. So, binigyan ako, kaya hintay tayo ulit, pensioner na 1 buwan. Yung iba namatay na, hindi pa natanggap, kawawa naman yun. Pero ini ang tatanggap doon, anak o kaya kapatid. Okay, maraming salamat para sa mga pensioner ng Armed Forces of the Philippines. Bigyan nyo naman ako ng gasolina. Ang gasolina lang Kasi nga, pag pumunta ako doon sa ibang mga ahensya ng EAP unit, parang takot na takot sila mag-release. Hindi naman lang gasolina yun. Hindi man ako naniniwala na mauubos nila yun. Marami akong classmate, marami akong kaibigan na logistic officer. Hindi nila nauubos yan. Kaya pag malapit na, pinag-release na nila yan. Ewan ko lang sa inyo. Maraming salamat. Yun na lang. Okay, magandang umaga ulit sa inyo lahat.